I still remember when we are younger, our parents relentlessly and sometimes forcefully brought us to church. Kung merong mga anak dito na pinilit kayo ng nanay nyo pumunta dito at binlockmail kayo dahil hindi kayo bibigyan ng baon pag hindi kayo sumama dito, alam ko masama loob mo ngayon, pero sasabihin ko sa iyo, pagtanda mo, maiintindihan mo kung bakit napakalaking blessing na dinadala ka ng nanay mo dito every Sunday. Ganyan din ang nangyari sa akin. Sa aming magkakapatid, 5 kami nung bata kami. Kulang na lang, talagang suhulang kami ng nanay, tatay namin. Nakikipag-bargain sila. Sige na anak, kain tayo sa labas. Kahit pagkatapos na magsimba, hindi naman talaga kami kakain sa labas. Until kahit nung tumanda na kami, college students, kaming magkakapatid, 5 kami, nagsuserve kami sa choir ng parish namin. Ang nanay at tatay ko, nagsuserve din. Tatay ko yung keyboardist, organista. Tapos yung nanay ko siya yung nagko-conduct sa amin. Dapat magsisimba kami. Dapat magsuserve kami. Hindi lang simba, dapat mag-serve. Kaya pansinin nyo, buhay ko, talagang all-out service. Bakit? Sanay kami dyan. Sobrang pinipilit nila kami to the point na ang nanay at tatay ko, sige, gawin nyo lahat ng gusto ninyo. Basta, ito ang deal. Magsisimba tayo at magsuserve tayo sa choir every Sunday. Noong mga panahon na yun, double life po si Brother Belden. Napakalakas uminom. Kasama nung aking sumunod na kapatid si Vea. Asawa ng fish builder dyan sa Fish Bellevue PM. Kaming dalawa, kasama kami sa barkada eh. Nung gigimik ako ng gabi, kaming magkapatid, kasama ng mga kabarkada namin. Kaya kong umubos ng kalahating case ng beer. Tapos may umiikot pa, natagay ng gin pomelo. May hard pa na umiikot. Talagang walwal talaga. Pero, uuwi ako, 5 a.m. Papayagan ako ng nanay ko yan, tsaka tatay ko, 5 a.m. Sige, umuwi ka. Pero, pagdating ng 10:30 ng umaga, dapat nandun ka sa choir kumakanta. So, na-imagine nyo yun, 5 a.m. ako. May hangover pa. Ay, nako talaga. Pag sinabi ng nanay, tatay ko, bangon na! Babangon talaga kami, pupunta kami doon. Kakanta ko, minsan ako pa ang magre-responsorial psalm. Amoy chiko. Habang kumakanta. Pero, andun ako. By the way, hindi ako proud sa ginawa ko dati. My parents made it a point that we worship every Sunday. God has changed me little by little, by little, by little. 20 years after, here I am today. Take note, I'm still far from who God intended me to be. Huwag kayong absent. Punta kayo dito. Worship the Lord. Kahit feeling mo walang nangyayari, attend ka lang. Punta ka lang. Because I believe little by little, God is doing little changes in your life. That's why every time we worship, I always ask the Lord, Lord, kayo nang bahala sa akin. Change me like only you can do. Remember this, worship is not what we do for God. Worship is us receiving what God has graciously done on the cross. It's us receiving what God is still doing in our lives right now. Because God is committed to your well-being. Yung iba siguro sa inyo, feeling ninyo, para kayo yung lumang Brother Belden. Ang dumi-dumi ko, unworthy ako, makasalanan ako. Let me tell you this, punta ka lang dito, taas mo lang kamay mo, kanta ka lang. Just come as you are, unworthy, messy, doubtful, sinful. It's okay. Why? Kasi pagka nasa presensya ka ng Diyos, when you worship, when you encounter the presence of God, His love is strong enough to change you and transform you.